Hindi ang New World Order yung paghahari ng Antikristo na lalagyan ng chips di umano ang mga tao. Napakalaking katarantaduhan ng analysis na yan ng mga pastor ng born again. Paano tatawagin yung World Order yan? Disorder nga lalabas yan. Lalabas nga yung katarantaduhan dahil sabi nyo, conspiracy. Kung totoo yan, hindi order yan. Utos kasi ng Biblia yung order Pag walang kokontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Si Bill Gates daw ay nag-uumpisa ng New World Order. Yung sinasabing New World Order, walang taong makakagawa nun, yung order na yon, in the right sense of it, kundi ang Panginoong Jesus. Kaya ang Biblia po, ang nagtuturo sa atin, magkakaroon ng 1,000 taon na paghahari ang Panginoong Jesus dito sa lupa. Yun ang magiging New World Order. Hindi ang New World Order yung paghahari ng Antikristo na lalagyan ng chips di umano ang mga tao. Napakalaking katarantaduhan ng analysis na yan ng mga pastor ng born again. Paano tatawagin yung World Order yan? Disorder nga lalabas yan. Lalabas nga yung katarantaduhan dahil sabi nyo, conspiracy. Kung totoo yan, hindi order yan. Utos kasi ng Biblia yung order pagka ang ginagawa mo mali sa Biblia, hindi mo pwedeng tawaging order. 14:40 ng unang Korinto. Pakinggan nyo. Let all things be done decently and in order. Within the Christian community, sa mga Kristiyano nung unang siglo, ang isang utos ay gawin ang lahat ng bagay decently and in order. Gawin ang lahat ng bagay may kaayusan, in order, at may karapatan. In authority and in order. Yan ay utos. At kung magkakaroon nga ng world order, ang possible na makakagawa lang nito, walang iba, ang Panginoong Jesucristo. Paano nyo ngayong iaatang kung sino man ang nagnanais gumawa ng New World Order? Mabibigo lahat yan, hindi totoong order ang gagawin yan. Ang gagawin yan, confusion. Yung mga nagtatry ng New World Order na yan, pabaksak yan sa confusion and disorder. Lalabas ba? Mas marunong pa sila sa ating Panginoong Jesus. Hindi mangyayari yan, mga naniniwala sa Biblia. Huwag kayo maniwala dyan sa New World Order na yan. Nagtangka na ang tao yan nung umpisa. Ang gusto nila, yung order nila, na nung makarating doon sa kapatagan ng Shinar, nagtayo sila ng tore para gusto nila wag silang kumalat. Ang gusto naman ng Diyos, kalatan nyo ang lupa, sabi niya kila Noe. Magpakarami kayo at kalatan ninyo ang buong lupa. Ayaw naman nilang kumalat. Nagtayo sila ng tore, yung tinawag sa Biblia tore ni Babel. Nabigo sila sapagkat nakialam ang Diyos dahil masama yung kanilang ginagawa na parang akala nila sila ang marunong. Ganyan ngayon yung mga, kagaya niyang mga masunayan, gusto gumawa ng New World Order. Mabibigo lang kayo. Magkikita-kita pa rin tayo sa wakas. Maaari nyo akong sampalin. Pero ang sinasabi ko sa inyo, mabibigo kayo. Walang makagagawa ng world order maliban sa sinasabi ng Diyos sa Biblia. Ang paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon, pagkatapos ng unang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, yon ang magiging world order sa kabuuan ng sanlibutan. Walang makakaresist, walang makakatanggi o walang maaaring magkudeta o walang maaaring mag-subvert
diyan sa world order na yan na itatatag ng Panginoon Kristo after the first resurrection. Basahin natin ang 26 ng Apokalipsis, kapatid na Daniel. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga haharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ayan, yan ang makakagawa ng world order, yung paghahari ni Kristo kasama nung mga nabuhay na maguli sa unang pagkabuhay na maguli. Yan ang mag-i-establish ang Panginoon Kristo ng order sa mundong ito. Kasi marami ng panahon ng lumipas, marami ng nagtangka, walang makakagawa niyan. Ang ginawa nga ni walang hiya at walang Diyos na si Hitler, pinagpapatay yung mga tao para lang maitayo yung kanyang gustong order. Nabigo siya, hindi siya nagtagumpay. Tinangka ng Japanese Imperial Army, Japanese Empire, na magkaroon ng order na sila ang mamamahala. Napahiya ang mga Japanese, kinulugan sila ng Amerika ng atomic bomb. Natigil sila. Ang layon kasi ng mga Japanese nung araw, nung mga Japanese na yung walang Diyos, magkaroon ng world order na sila ang mamamahala. They want to take over the management and government of the world. The same thing happened in the Nazi by their leader, Adolf Hitler. Pagsak sila. Mag-aral kayo ng kasaysayan, mga kapatid. Ito naman ngayon, itong mga tinatawag na mason, isang lihim na organisasyon, gagawa raw ng world order. Mabibigo kayo niyan. Wala kayong magagawang order. Disorder and confusion ang magagawa ninyo. Kundi ba naman kayo mga ek-ek? Ang Diyos pamimiliin mo ang mga miyembro mo kung sino sasambahin Diyos. Paano kung ang napili daga? Kagaya nung napili nung ibang mga Indian sumasamba sa daga. Hindi ba katarantaduhan yung ginagawa ninyo, mga mason? You can choose a deity of your own, of your choice. Katarantaduhan yan, panluloko sa kapwa-tao yan, mga mason, mahiya kayo. Mga leader ng mason sa Pilipino, naloko na kayo ng mga gagong nag-umpisa niyan, pati kapwa nyo Pilipino, gagaguhin nyo pa. Tignan nyo, doktrina nyo, labag sa Biblia. Labag sa tunay na diwa ng katarungan. Masama yung doktrina nyo, niloloko nyo ang kapwa nyo tao, mga mason. Kaya mga kababayan, huwag kayo maniniwala dito sa mga born again na mga ministrong ito, na meron daw tinatayong world order, ang Antikristo raw ang maghahari, tapos lalagyan daw ng tanda, microchip. Sa Biblia, ang Antikristo maghahari sa mundo, pero sandali lang siyang maghahari dahil dadating si Kristo para puksain ang kanyang paghahari. Kaya hindi totoo na yung world order na yan, na yung Antikristo ang maghahari. Gaya ng mga sinasabi ng born again. Paano magiging world order yun? Yung Antikristo, tarantado yun. Order ba yung gagawin ng tarantado? Walang tarantadong makakagawa ng order. Natataranta yun tingnan ninyo ngayon ang paliwanag nitong mga pastor na ito. Tingnan natin, Bumasa lang tayo ng ilan. Ito po, since the 19th century, many apocalyptic millennial Christian eschatologists, starting with John Nelson Darby, have predicted a globalist conspiracy to impose a tyrannical new world order governing structure as the fulfillment of prophecies about the end time in the Bible, specifically in the book of Ezekiel, the book of Daniel, the Olivet Discourse found in the Synoptic Gospels, and the book of Revelation. They claim the people who have made a deal with the devil to gain wealth and power have become pawns in a supernatural chess game to move humanity into accepting a utopian world government that rests on the spiritual foundations of a syncretic messianic world religion, which will later reveal itself to be a dystopian world empire that imposes the imperial cult of an unholy trinity of Satan, the Antichrist, and the false prophet.
In many contemporary Christian conspiracy theories, the false prophet will be either the last pope of the Catholic Church, groomed and installed by an Alta Vendita or Jesuit conspiracy, a guru from the New Age movement, or even the leader of an elite fundamentalist Christian organization like the Fellowship, while the Antichrist will be either the President of the European Union, the Secretary General of the United Nations, or even the Caliph of a pan-Islamic state. Some of the most vocal critics of end-time conspiracy theories come from within Christianity. In 1993, historian Bruce Barron wrote a stern rebuke of apocalyptic Christian racism in the Christian Research Journal when receiving or reviewing Robertson's 1991 book, The World or New World Order. Another critic can be found in historian Gregory S. Kamp's 1997 book, Selling Fear, Conspiracy Theories and End Times Paranoia. Religious studies scholar Richard D. Hodges argues that New World Order rhetoric libels the Christian faith, since the New World Order, as defined by Christian conspiracy theorists, has no basis in the Bible whatsoever. Ayan. Tinan ninyo mga kapatid, itong movement na ito na nagpo-promote niyang paniniwala na yan, nag-umpisa pa pala yan on the 19th century. Nag-umpisa niyan si John Nelson Darby. Nagpe-predict ng globalist conspiracy to impose a tyrannical new world order government structure as the fulfillment of prophecies about the end time. Alam nyo, kung ang Biblia ang pag-uusapan natin, ang mga end time prophecy, mga kapatid, ay ang isang nakakatawag ng pansin, yung paghahari ng Antikristo. Yung Antikristo, hindi yun presidente. Hindi rin po yung kagaya nung sinasabi nito na po pwede raw ito ay Papa sa Roma, po pwede raw ito ay isang Secretary General of the United Nations o halimbawa yung Caliph daw ng pan-Islamic state. Hindi po totoo yan ang mangyayari kasi ang mangyayari, mangangaral ito Itong magiging Antikristo, mangangaral ito, hindi ito presidente ng European Union o kaya Secretary General of the United Nations. Maling analysis yan. Yang magiging Antikristo na magtatry siya na maghari sa mundo at magtatagumpay siya ng kapirasong panahon, yan po ay mangangaral.